nung worker? Opo. Ano ba nga nangyari, sir? Sasalaysay ko pang buong pangyari. Ganito Oh, po sige. yun, sir. Balak na po talaga umuwi ng asawa ko, sir. Hindi na Okay. po kaya yung mga ginagawa ng amo niyang babae dahil kahit pagod siya, minumura siya. Talagang hindi naman po sinasaktan pero talagang hindi na po kaya yung mga trabaho. Nagkaroon na po siya ng depression dahil dito pa sir, meron na po siyang depresya dito sir sa Pinas. Okay. Kaya lang pinilit niya pong mag-abroad para makaahon sa kahirapan. Okay. Ayun po, di niya kaya, palaging umiyak, hindi na po kumakain, nasa isang kwarto na lang, di lumalabas, di naliligo. Okay. Talagang di na po, bumagsak na po yung katawan niya sir. Okay. Ganito sabi ng amo niyang lalaki sir, mas maganda, kukuha na kita ng ticket, sabi niya. Yung Okay. walang nakakalam. Okay. Kinuha na po ng ticket. Okay. Ngayon, itong May po sana, makakauwi na siya, naka-sked na po siya, sir. Kailan? Po sanang May, makakauwi na siya, sir. Okay. Dahil alam na ng amo niyang lalaki yung depression niya. Okay. Ngayon, sabi po ng amo niyang lalaki, okay na, sabi niya. Yung asawa niya po, yung babae pong, nakita niya po yung cellphone ng asawa ko, binuksan niya, kunwari, meron lang siyang titignan, nakita niya po yung plane ticket niya, sir. Yun, nagwala siya, lalo nang pinagmumura, pinaka-cancel yung ano niya. Kaya lalo na naman po na-depress yung asawa ko. Ayaw po talagang pauwiin, inipit po dahil buntis po yung ano niya yung madam niya. Ayaw po pauwiin. Gusto sa kanya paalaga yung bagong silang niya ngayon. Okay. Dahil mga anak. Okay. Ilang araw, sabi niya sa akin, mga ilang araw pupunta na kami sa Madina, sabi niya sir sa akin. Oo. Kapag hindi na ako tumawag sa iyo or nag-chat, masyado na akong busy, sabi niya sir. Okay. Baka marami kong trabaho doon, sabi niya. Okay. Ngayon, ilang araw, hindi siya nag-chat-chat sir. Mga 3 araw. Ngayon nabalitaan ko na lang, yung kasama niyang Pinay, una sinabi niya sa akin, pinatay daw. Ay una sabi sa akin, nagpakamatay yung asawa ko. Nagsaksak. Ngayon, pangalawang tawag niya, hindi na naman daw. Sinaksak daw yung alaga niyang bata. Pero hindi niya magagawa yun. Sabi ko, sir, sobrang mahal niya yun. Hindi saktan, hindi niya sinasaktan yun, sir. Okay. Tapos, tumawag na naman sa akin na, ayun, binitay na daw siya, pinatay, pinugutan ng ulo. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi pa rin ako naniniwala hanggat walang pruweba, sabi ko. Okay. Hindi niya magagawa yun. Nanginginig po yung Pinay na tumawag sa kasamaan. Baka pinremap lang yun kung sakali man, hindi niya magagawa yun, sir. Sabi ko po. Okay. Hindi pa namin alam kung ano nang nangyari, kung buhay pa sir o patay na. Kaya humingi po kami ng pruweba na buhay pa po siya. Sana po maabsuelto siya sir dahil mayroon po siyang sakit sa pag-isip. Naku. Kailan po nangyari yan? Ilan taon na ngayon eh? 13 ba? Sir, nung 3 days pa lang o 2 days pa lang nangyari sir. Okay. Nagano po kami sa POV ay sa DMW po sa Pampanga. Sinabi namin yung mga papeles kung nung una sabi nila patay na. Pero anong nag-search sila ng DMW, nagpadala ng sabi ng tinatawagan, sumabi naman na buhay pa raw pero nakakulong na sir. Pero inaano sir, pinapahirapan. Baka hindi niya makayanan yung sakit, mamatay siya sir kung sakaling buhay pa sir.